Nandito tayo para magpalit ng handle switch nitong Honda Click 125i or 150i guys. Parehas lang naman po yan guys na handle switch. So pwede po siya guys yung gamitin yung domino switch. So ipapalit natin dito guys ay domino switch na meron ng hazard guys. So tara guys, samahan nyo. Pagpalit po natin ito ng domino switch. Ang gagawin po natin guys, baklas po itong harapan guys para makuha natin yung sa switch niya guys. Kasi merong sakit po yung switch guys, yun ang kukunin natin. Yung pinakasakit na guys. Plug and play lang naman ito pero medyo madugo lang kasi baklas itong harapan guys. So tara guys, tanggalin natin yung mga flarings. Kapag binaklas po natin yan guys, meron pang dalawang tornilyo yan sa ilalim. Bali dalawa po yan. So ito ipapakita ko po sa inyo. Bali yan po guys yung tornilyo. So yan po yung isa guys. Tapos ito naman po yung pangalawa guys. Nasa likod lang po yan ng handle switch guys. So makikita nyo po yan sa bandang ilalim po. Para mabaklas po yan guys, kuha lang po ng Phillips screw. Yun ang pangkakalas po dyan. Kaya ko rin po pinalitan itong handle switch guys na Honda Click ko dahil sasira na rin po yung signal light niya guys. Bali ito po yung tornilyo guys na dalawa na nakuha natin dito sa dito po nakalagay yan guys, dalawa. Umpisahan na po natin pagbaklas ng flaring guys. So may mga tornilyo po yan, 7 tornilyo po yan na babaklasin para matanggal po yung flaring guys. Ingatan nyo lang po mawala yung mga tornilyo yung babaklasin at saka yung flaring. Sa ilalim guys, may tornilyo rin yan dito. Pagkabila po yan guys, tatanggalin din po yan. Pagtapos ko po mabaklas yung mga tornilyo yan sa ilalim guys, susunod ko mamaya tatanggalin din yung flaring sa ibabaw at para makuha ko yung tornilyo dun sa flaring ng panloob guys. Sa ganito po pagtanggal ng flaring guys, dahan-dahan lang po at baka mabali yung mga clip itong flaring kasi maliliit lang po din yun. Lalo sa portion na ito guys, ingat lang po kayo kasi manipis lang po yung flaring niya. Bali dito guys, meron din dito banda tornilyo. So kakalasin din yan para matanggal ito guys. Maliit lang na pilit ang kailangan dito guys. Kasi masikip siya. DIY lang po ito, madali lang naman palitan, kaso nga lang sa flarings na kayo tatagal guys. So, tatanggalin natin ito guys, ang buo. Kasi kaya tinanggal natin yung pang ibabaw guys, kasi nandito yung tornilyo na dalawa para matanggal ito guys. So yun guys, kailangan tanggalin itong dalawang tornilyo rito at para matanggal po yung pinaka front flaring na niya guys. Yan, so natanggal natin guys itong pinaka flaring niya guys. So bali ito yun guys, yung papalitan natin. Ito yung socket guys Yan. So ito yung socket. So ang matagal na talaga rito guys, yung pagtanggal ng flaring. Yan. So ito yung socket guys na tatanggalin natin para mapalitan yun guys. Papalit natin guys, domino switch pang Honda Click siya guys. So binili natin sa online to guys. Okay. So yan po, meron na siyang ano yan guys, may hazard na siya yan. Kasama sang hazard. Yan, kita nyo guys. May kasama ng hazard, busina, signal light. May pass beam na po yan guys. Okay. Yan. So guys, bali i-din nyo lang itong clip na to. Kumbaga sa iba dito sa bago guys, ito. I-din nyo lang itong clip na to guys. Yan. Din nyo lang bago hugutin. So ganyan po siya then hugot yung plug. Okay, so yun na guys, tanggal na siya. Then tanggalin lang sa pagkaka usok guys. So yun po, ito po yung luma natin guys.
So plug and play guys. Pero punasan muna natin guys kasi matagal na guys na hindi nalinis. Okay. So ito yung pang click natin guys, on the click. So, plug and play lang. So ito, itusok nyo dun sa bakal pa rin guys, ito sa ano niya. Sa dati. So plug and play lang, tusok nyo lang. Yan. Yan, okay na guys. So yun, testingin natin guys ngayon kung okay, magana siya guys. Hazard. So yun guys, nag-hazard na siya. Okay. Then pass beam. Yan. Okay guys. Yan. Kailangan lang pong baklasin yung dalawang tornilyo sa bagong handle switch guys. Kakailanganin ninyo po ng barena guys kasi itong pinakakuntil guys para hindi umikot yung ano natin, yung switch natin. So bubutas ka dyan guys ng almost 5 mm. So ito, yun ang tatapat dito sa switch sa kuntil nito guys. So barinahan mo rito. So may modification lang ng konting gagawin, butas lang guys, babarina ka dito. Kasi pag kinabit mo itong switch guys na ganyan, tutukod po yun. So iikot po itong switch guys kasi wala siyang lock. Okay. Tsaka nakabuka yung switch mo guys, oh, hindi siya lalapat kasi gawa nung kuntil guys na para sa lock niya. Sa inyo kung paano kasi hindi nyo alam kung saan dyan yung bubutasan, di ba? May itatapat ito. So, diskarte po dyan guys. Ito mamarkingan natin. Lalagyan natin ito ng pintura. O kaya kung may grasa kayo, lagyan nyo po para yun ang tatapatan ng yan guys. So, lagyan nyo lang ng para may palatanda lang kayo guys. So, lagyan nyo lang po yan ng pintura para paglapat dito, yun yung tatamaan nyo guys. Pero set up nyo muna yung switch nyo guys sa tamang position bago nyo ilapat ito ha. Okay, ganun po siya guys. Set up muna yung tamang position guys bago nyo ilalapat. So ganyan po. Let's say nakasakay kayo, yung kung saan yung dati yung position guys ng switch, yun pa rin yung gagayahin nyo. Yan. Okay. Kung yan yung position guys. Okay. So yan yung position. Mamarkingan ko na siya. Ngayon, kakabit ko muna dito guys. Yan. Lalapat ko ito. So yan. Okay. Yun po. So yan, nakita nyo guys itong namarkahan. Ayun po yung ano natin guys, babarinahan ito. So yan. Yan po yung babarinahan natin guys. So yan guys, nabutas na natin. So ikakabit na natin guys itong switch. Tingnan natin kung sakto siya guys. Yan, okay guys, so lapat na lapat siya. Wala siyang alog guys, oh. Then tsaka natin ilalagay itong switch assembly mismo guys. Yan. Okay. So ganun po siya guys. Na, so hindi siya naiikot guys na kasi meron po siyang butas guys. Kung hindi mo kasi lalagyan ng butas yan guys, iikot po ito, pipihit po yan. So okay na po siya guys. Ganun po pagpalit niyan. So ang gagawin natin, babalik natin yung mga bearing niya guys. Balik na po natin itong cover guys.
I-assemble na uli natin. So may tornilyo po yan sa ilalim guys dito ha. Isang tornilyo rito. Okay. So yun guys, sa bali pagbabalik po ng flaring guys, ingatan lang po na mabasag. Kasi medyo marupok lang po yung plastic yan guys, kaya pag pinasok nyo po yung plastic, huwag nyo pilitin pag hindi obra. So ganun po ang paglagay nyan. So yun guys, nilapat na po natin yung plastic. Yan, bali ang kasunod po nyan guys, lalagyan natin yung mga tornilyo. Unahin po natin yung tornilyo sa ibabaw guys na ilagay. Pag okay na po yung tornilyo sa ibabaw na dalawa, bali susunod na po natin yung flarings guys sa ibabaw. Ito po yon, may tornilyo po yan na isa, tapos nakaklip lang po yan guys. Titusok lang po yung clip nyan sa ibabaw. Yan, pag naidiin na guys, nitusok nyo na, lalagyan lang po ng tornilyo sa ilalim. Okay. Yan dito sa gilid guys. Tinanggal natin kanina. Rito, pwede sa rin dun guys. Sa kabila. So yun. Tapos, meron pa ng dalawang tornilyo guys, magkabilang gilid dito. Yan. So, yan. So, tornilyo niya lahat guys. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tornilyo po yung tatanggalin para mabaklas ito guys. So, tapos ito na guys. Slide lang. Yan. Okay. Then may tornilyo po yan guys, magkabilang dito. Test tayo. Yan guys. Bali, signa. Yan. High po yan guys. So, pass B. Then, hazard guys. Okay. Then, signal left. Signal right. Then, proceed. Okay. So, hindi po natin gawin ang palitan ng handle switch itong Dakik 125i or pati sa 150 guys. Parehas lang. Pwede po siya sa 150. So, sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.